May gabi sa tanan. Alright? So we are going to continue sa pag-study sa prosperity according sa Bible, mga igsoon. And the title of this message is Heirs According to the Promise. Kita, mga heredero ta according to the promise. I would like all to stand, please. And as you stand, prepare your Bible to Galatians 3:29. Basahon na to after we pray. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this another opportunity nga matudluan sa imong pulong. I pray that you will bless each and everyone's heart tonight. I pray, dear God, nga masabtan gyud namo ning among kinabuhi nganong naami diri o nganong wala pa minimo gikuha. Luyo sa mga problema nga giatubang namo, Lord. Di man gyud namo madinay nga naa gyud ang imong buluhaton. And thank you so much for the authority, the final authority in our life, which is your word and the Holy Spirit, nga mao'y angay namong alagaran og sundon sa among kinabuhi karon kay maumay nagkuyog-kuyog namo bisag unsa pay among buhaton. And I pray, dear God, that you will allow us to listen to the still small voice of the Holy Spirit tonight, to be instructed how to do your work, O God, and how to understand regarding prosperity tonight. Thank you, Lord, for this opportunity. And please use me, empower me once again. For your glory we pray. In Jesus' name, amen. Remain standing. Galatians 3:29. Dunganon ito sa pagbasa. Kusga palihog. Go. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Praise the Lord. You may take your seat, please. Ang pasabot ani, if ye be Christ, kung iya naka ni Kristo. Now, question, kanus aman ang tao maiya ni Kristo? Sa dihang naiya na si Kristo. Simple kaayo. Sa dihang naiya na sa usa ka tawo, nga dili luwas na iya na si Kristo, kay iya nang gidawat pinaagi sa pagtuo. Kanang tawhana nga nidawat, na iya na pud siya ni Kristo. Mo na ningon sa Bible, mga kaigsunan, siya nga naiya na ni Kristo, then kaliwatan na ni Abraham. Ug kay kaliwatan naman ni Abraham, manununod na sa mga panalangin nga gipromisa sa Ginoo kang Abraham. Alright? Nasabtan nato ni. So, kung atong tan-awon ang atong kaugalingon, mga kaigsuonan, nasibo ba ta sa panalangin nga naa ni Abraham? So the answer is no. Ngano man, tungod kay kintahay careful kayo ta nga basig matawgan ta, mga kaigsuonan, na we are just for the blessing and we are not for the service. So, sumat total sabta igsuon. Nganong magtutok magka sa panalangin nga gipromise na ba na? Kung magtutok lang yung ka sa baluhaton, way problema ang panalangin. So nganong mahadlok man ang mga Kristohanon nga panalanginan kay basig makatutok tas panalangin. Kung nakatutok ka sa baluhaton, wala kay pakialam sa panalangin kay moabot mo gina. Laliman kang gisulti sa Bible, it will overtake you. Pero ngano man nga murag ang mga Kristohanon murag magkanang makuyawan nga tudluan nga increase your psychological wallet. Wal mo gamay gyud. Mo nay pamaagi ni Satan, mga igsoon, hadlokon ang mga Kristohanon nga kanang ayaw na kay delikado na. Unsa ang pagkadelikado kung gamito nimo according to God's plan? All right? How did God bless Abraham? Kana, tubagan na ato na tubagon. How did God bless Abraham? Small, medium, large. XL. Unsa man? Kung may utag triple or 100 times XL. Dili maihap ang iyang panalangin. Are you listening?
Pero mga kaigsunan, ang mga Kristohanon karon, kumustahon na to ni atong panalangin. So if you claim that you are Christ, iya na ka ni Kristo tonight, remember this verse. Hinumduminay nga ikip ni siya nga verse. Heirs according to the promise. So, ato ning estudyuhan mga kaigsunan, unsa man ni pagkahitabo. Number 1, the sons of Abraham by faith. Mo ni nahitabo. Imposible man nga mahimo tang kaliwatan ni Abraham pinaagi sa biological. Alright? Hudiyo man by race si Abraham. Kita, unsa man ta? Hintil. Dili pwede matakdo kung may tag biological mga igsoon. But praise the Lord, Jesus Christ made it happen. He made it possible for us nga mahimo tang kaliwatan ni Abraham. So Paul emphasizes that true spiritual lineage is not based on physical descent but on faith. Those who believes in Christ become part of the spiritual family of Abraham by faith, mga igsoon. Nga bisan si Abraham, sa wa pa niya madawat ang panalangin, niagi sad siya o pag-scrutinize sa Ginoo. And by faith, Abraham was blessed. Ang iyang mga actions nga gipakita sa Ginoo was counted to him in righteousness. So, dili sayon para niya, kay siya man mismo mo nagpakita sa righteousness. But praise God, karon mga kaigsunan, nganong nahimo mantang kanang manununod sa panalangin nga gipromise sa Ginoo ni Abraham. Tungod ra gyud sa gibuhat ni Christ ug atong gituhuan. Tanawag unsa ka bulahan ta mga igsuon karon. Ngang giyon sa Bible, kinsa tong naiya ni Kristo, nakapanunod na sa panalangin nga gipromise sa Ginoo kang Abraham. Ug dili ana kasayon ang pagdawat ni Abraham sa panalangin. Dili ana kasayon mga igsoon. In Galatians chapter 3 verse number 7. Ingon diri sa Bible, know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Tanawa nag-unsa kasayon. They which are of faith. Nganong nahimo kang kaliwatan ug sumusunod sa panalangin nga gipromise sa Ginoo kang Abraham? Because of faith. Naluwas ta pinaagi sa pagtuo, naiya ta ni Kristo pinaagi sa pagtuo, ug karon masunod nato ang panalangin nga gipromise sa Ginoo kang Abraham pinaagi sa pagtuo. Sa ato pa, nabuhi ka, naluwas ka pinaagi sa pagtuo, panginabuhi pinaagi sa pagtuo. So nganong ang Kristohanon di man niya madawat ang panalangin nga gipromise kay nagpuyo siya sa kahadlok. Grabe mga Kristohanon karon talawan kayo. Hadlok mo share sa gospel kay basin nga di ka kamao, basin nga di ka paminawon, basin nga awayon ka, basin nga di nakatagdon. So what? So what nga awayon ka? Unsay gibuhat ni Christ para maluwas ka? Ha? Sinless. Gisulob ako sa kalawas sa tao mga kaigsunan. He made Himself to be sin for us. Para kita makadawat ta sa kaluwasan. Iya tanggi sakripisyuhan dito sa Calvary. Iyang gipuy-an ang kalibutan 33 years. Ug ang ending sa iyang pagpuyo diri sa kalibutan, nagsakripisyo siya paghatag sa iyang kinabuhi, mga igsoon, just for us to be secured by His love. Nga usa ka adlaw, inig kamatay na to, malangit atong kalag. And before that, tanawa ha, before that, samtang naa patadri, naangko na to ang promise sa Ginoo, sama sa gipromise niya ni Abraham. Tanawa rag unsa ka bless ang mga Kristohanon. Naa sa pagtuo, ari man na diri ma-experience na to, dili man na sa langit. Are you listening? Kaning verse, mga igsoon, this is not
in heaven already. Naapa na diri. Kay sa langit, dili na ta kinahanglan dito manginabuhi ta pagtuo kay wa naman na nato gikinahanglan tuwa naman ta dito. Diri na mga igsoon kay ngano man kinahanglan ta manginabuhi pagtuo diri kay daghan kaayong temptations. Daghan kayong diversions, daghan kayong persecutions, daghan kayo nga mo-discourage nimo nga dili ka kabadayon. And that is why you need to live by faith. Kay para makapadayon jud ka kung unsay ipabuhat sa Ginoo nimo. Kano ang problema, there is fear in our heart. In Luke chapter 3 verse number 8, Luke 3:8, tanaw kung sa gisulti sa Bible diri. The Bible says, bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, we have Abraham to our father. No, gara-gara. Kani, mga Hudiyo man eh. No, nagsalig sila nga kaliwatan sila ni Abraham. For I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Ayaw mo pagpasigarbo nga kamo, na nalinya mo, nga kamo mga Hudiyo mo. Mahudiyo man o mahintil, the same rules applied to all. Kinahanglan yun by faith. Kay dili anak kasayon nga nadawat ni Abraham ang blessing mga igsoon. So ang mga Hudiyo, gibadlong mga igsoon, giingnan sila, ang pulong sa Ginoo, klaro kay nag-ingon, ayaw mo pagpasigarbo nga, you have your father, no? Abraham. So kaliwat sila ni Abraham. Kay ningon ang Bible mga igsoon nga even these stones kayang himuon sa Ginoo. Tanawa ha? To raise up children unto Abraham. Laliman ka unsa og gunang paghimo og tawo ng bato. Are you listening? So with God nothing is impossible. He can do everything. So kana ibutang na sa ato nga kuan mga igsoon nga abaga. Gimanduan ta sa Ginoo nga manlakaw ta para iwalin nato ang ebanghelyo so that the people who are snatched by the devil pinaagi sa sila ma-rescue, ma-purchase og balik og mahimo silang anak sa Dios. Kay laktod nga pagkaistorya kun dili luwas anak sa yawa man. Unya karon kita gisugo ta sa Ginoo para adtuon na sila, para ingnon sila, but we have no time, we have no resources, we have no strength to do it. Amo ni dako kay problema. Di ba? So, kung ato nang gibuhat mga kaigsunan, then only then we can receive the blessing nga gipromise sa Ginoo kang Abraham. Kay naglakaw man kas pagtuo. Pero tan-awa, nganong di kasimba ang Kristohanon, nangitag kwarta. Nganong di kasulwining ang Kristohanon, nangitag kwarta. Nganong ang Kristohanon kanang di makatabang, kuwang og kwarta. Puros kwarta ang hinungdan. And by the way, lack of money changes a person's character. Ngano man na? Nakabantay mo? Sa puton kaayo, dili maistorya. Nagpamatuod lang na mga kaigsunan that the battle is real in our life. And God wanted us to live by faith, but Satan wanted us to live by sight. Kaya kung nag-live by faith ta, di ta mauyog kung watay kwarta. Di ba? Naka-focus gyapon ta sa buluhaton, dili matandog atoang kaugalingon. Pero nganong naaman ta diha mga kaigsunan sa mahadlok ta, maluya ta, saputon ta, wala ta nagpuyo diha sa Ginoo. Klaro man na. Amen? Very clear. And always be reminded mga kaigsunan, kung kaya sa Ginoo himuong kanang tao ang bato, kana pang ang bato himuon niyang pan, para lang makakaon ka. Ang kalisod himuon niyang panalangin para nimo. Kung naglakaw ka pinagis pagtuo. Mo bito to nga gitintal siya ni Satan, make this stone into bread because Satan knew that he can. Nga kung nikagat siya sa temptation ni Satan, pildi na siya.
Kibaw man si Satanas nga kaya niya. Kibaw si Satanas nga tinuod nga sawon siya si angel. Abisan pag di siya sawon, di gyud siya madaot mga igsoon. Are you listening? Mao na nga ang yawa, grabe kay duwa rong panahon na. Hinaot pa kita mga Kristiyano, let's walk by faith because the blessing is just waiting for us. Amen? So klaro nga pagkaistorya, our spiritual heritage depends on faith and obedience, not genetics. Faith and obedience. Mao na kita kay mga hintil man ta, rest assured that the blessing of God is just waiting for us. Alright, number 2, God's justification of the Gentiles. Nahimo ta nga kaliwatan ni Abraham because we are justified. In Galatians, balik tayo sa Galatians chapter 3, verse number 8. The Bible says, and the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Tanawa ha? Sugod pa dito sa Genesis chapter 12, mga igsoon, giistorya na sa Ginoo si Abraham that in thee, klaro kayo, all nations be blessed. So it's very clear that God's plan is perfect. Sugod pa sa unang panahon, mga igsoon, gipromise na sa Ginoo nga ang mga Gentile makaambit sa panalangin. But it takes decades. Dugay nga panahon ang nilabay. Pero niabot gyud ang panahon, mga igsoon, nga si Christ ninaog, haron ang mga hintil makaangkon sa promise. Unya ang mga hintil nakalimot, mga igsoon. Nakalimot. Mao na God's plan was always to extend salvation to all nations. Bisan pag unsa kabati ang nasyon, mga igsoon. Not just the Jews. Through faith, both Jews and Gentiles receive justification and become partakers of the blessing promised to Abraham. Jews and Gentiles, remember that. Dili lang kay Hudiyo ra. Yes, the Jew are the chosen generation. Di nato na malalis. So naana nila ang promise sa Ginoo. But we, as Gentiles, mga igsoon, na-extend sa atoa ang blessing because of the Lord Jesus Christ. Unya, kung wa mo kahibaw, mga igsoon, sa Amerika, bawal i-mention si Christ sa sod dito sa kanang White House. So na pastor mo pray, na instruction daan, do not mention the name Jesus. Do not mention that He is the Savior. Grabe, no? Grabe. Grabe lihok ang yawa, mga kaigsunan. So, it takes courage for the man of God to speak up the name of Jesus. In spite nga naay pagbawal, mga igsoon, kaya naagyo ni ampo nga pastor dito, nga gimension gyud Jesus Christ our Lord and Savior. Mao na. Mangisog gyud ta. Dapat di gyud nato tugutan, mga igsoon, nga busalan ning atong baba nga dili ta maka-mention ana. Pero kay mamo diri sa Philippines lahi pud ta. Kaya sila mas lay kwarta dito, so busalan ilang baba kita. Giunsa ta? Giprisos kalisod. Mahadlok na ta musulti sa ngalan ni Kristo kay basig di ta tagaan. Mahadlok na musulti sa ngalan ni Kristo kay basig di na ta tagdon. Sila ra ba nay nagtabang nato? Mao nay kapait, mga igsoon, nay laing problema, pero mauray punto nga si Kristo dili ma-mention. Si Kristo dili makita sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Kay mo man na ang duwa diri sa Philippines. You cannot live for Christ. Ang imong kinabuhi, dili si Kristo makita, kundi ikaw. Or ang mga tao nga imong gi-represent. So dako kay na siyang problema, mga igsoon, sa atong kinabuhi, isip, mga Kristohanon, kay ang balaod sa Ginoo by faith gyud and through obedience, madawat nato ang panalangin. Because it is according to the promise, gi-promise naman na, but you need to do your part. O nga atong part, tuo ra gyud ta og tuman. Mutuo ka, mutuman ka.
In Genesis chapter 12, verse number 3, Genesis 12, verse 3, tanawa unsay gisulti sa promise diri mga igsoon. The Bible says, "And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed." Woo! Ug ang tanan nga nakadawat ni Kristo karong panahon na mauni ang gipasabot sa Dios. So sa panahon pa ni Abraham, iya na nang gi-foresee daan, iya na nang gisulti daan, iya na nang gi-promise daan ni Abraham that all families of the earth be blessed. Unya karon, nganong pangitaon ang panalangin? Kay pangitaon ang obedience. Abraham obeyed God without questioning, without asking God why, without doubting God of His command. Kadaghan si Abraham gitest sa Ginoo and he passed all the tests. Mga igsoon, kita, testingan ta, naunsa ta. Diba? And Abraham did not disregard the authorities of his life. Pero tanawa mga Kristohanon karon, naabatay respect sa authority? Naabay kabug-aton ang tingog sa authority sa imong kinabuhi? Adto ta sa kanang pamilya, naabay kabug-aton ang tingog sa amahan or sa bana sa suds panimalay o wala? Kaya diha nagsugod mga kaigsunan ang problema. Naabay kabug-aton o wala? Gikahadlukan ba o wala? O diri sa simbahan, naman tay authority diri. Naabay value ang pulong sa authority diri. Ang nakapait mga kaigsunan sa church, ang authority nga gihatag sa Ginoo sa pastor, gikan sa Ginoo, and that command is from the Lord. Unya ingon ana kaisog ang mga Kristohanon nga baliwala lang to kay naa kay lain nga mga command nga gidawat nimo sa imong kasing-kasing di nagikan, I do not know. Mauna ang kinabuhi sa mga Kristohanon, lisod kaayo i-guide. And we are one body, we are aiming for one goal, that we could bring more people to God, mga igsoon. And how can we do that if we are scattering? When there is no unity? How can we do that if every person in the church nga giluwas sa Ginoo sa bilis sa iyang kinabuhi, managlahi ang prisuhan, lisod kaayo panghulbuton? Tanawa ko sa problema sa mga churches today, na activity, problema sa budget. Huwag ka mo nahigmata, ana. Are you listening? Oh, di ba nag-example ko? What if ang atong camp fee 5,000 each? Example ba? Example. Dili, wa ko na ingon nga 5,000 ang atong bayad. Ya, inyo po tinud-on. Example. O so nag-invite kag usa, pila tanan? 10,000. O, saan man na nimo? Hindi ka, nakuha sa doon. Dapat di ka mauyog kung iyan as Ginoo. How much is the value of one soul? 10,000? Kana raman ang ipatipi mga igsoon, 10,000? Para man na sa mga hard killer? Pero how much is the value of one soul? Kinabuhi ni Kristo. Butangig presyo. Come on. Butangig presyo ang kinabuhi ni Kristo. So, if the Christians will be asked, to what extent you can go to sacrifice for the Lord Jesus Christ's command? Hantod asa ka, kaya nimo. Wala ari pa lang sa tithes, hagbong naman. Ang pag-recognize pa lang, kung kinsay tag-iyan, ang hagbong naman mga Kristohanon. Mura hantod, nga dili magtulid
ang kinabuhi sa mga Kristohanon, di gyud mo abot ang panalangin gi-promise ni sa Ginoo ni Abraham. Di gyud mo abot mga igsoon, pasensya na lang gyud, wa gyud mo abot. Kay ngano man gi-promise man na according to the promise man na. Unya ang pag-promise sa Ginoo, kinahanglan mo obey usa ka, kinahanglan mo tuo usa ka, nya mo obey ka sama sa kang Abraham, kay ni connect ra gud ta kang Abraham. Unya wa man nagibubo ra diretso sa Ginoo ni Abraham. Remember, before ni nahitabo ang verse 3 na verse 1, unsa may gisulti sa Ginoo sa verse 1? Hawa diha sa imuhang panimalay, hawa diha sa imong gipuy-an. Unya adto sa lugar nga ingnon ti kag asa, wali kay bawog asa. Pero nituman siya. O kita, kung pabalhinon ta, mga igsoon, unsa may imong buhaton, oy kanindot na sa akong kuan diri na unsa. Kana puy-an na ha. Pero sa mga Kristohanon, ang gipangayo ra sa Ginoo is your time. So kung asa ka na sangit, ngayon di ka pangalagad, tangtanga na, biyain na, buhiin na. Nakabuhi ba Kristohanon? Wala. O kisa may nahimong kontrabida sa mga Kristohanon, ang pastor. Diba? Yan nakapait, kay ang mga Kristohanon, nagkahiusa, ang pastor, siya ra usa. So, sa naitabo? Wala. Struggling. There's a lot of things that this church should do. Sa akong utok, daghan kay ko gustong buhaton, mga igsoon, ani simbahan na, pero nakaana kong kamot. Because it cannot be done by one person only. Church man ta. Og the more nga daghan paralyzed sa church, the more the church cannot do what is commanded to us by the Lord. Lisod kayo eh. Muro ba o ka na bang nakasa ka, unya pagkahuman, prisuhon man ka, pero pabayron ka. How can you pay kung naka sa prisuhan? Di ba na yung mga insidente ngayon ana? Nakadasmag baron ka, niya pagkahuman, daghan kay kag naguba ba? Unya, dako kay kag bayranan, pero kinala ka mapriso. Now, how can you pay kung naa ka sa prisuhan? Muna na itabo sa akong posisyon diri karon. Daghan kayong angay buhaton, but I cannot do it because nangapriso man. Unya, lisod magkaayo mga igsoon nga usag-usaw, tagsa-tagsaon tamog hulbot. Mo na natay paagi nga mahulbot na tanan nga nagtinabangay. So that we could be in the place where God wanted us to be, so that we could have the blessing of God. Kanang mga makuha na to nga income, mga kaigsoon ang pinaagi sa itong paningkamot, kana sila mga hinagiban na para maangkon na to ang panalangin sa Ginoo. We want the blessing of God, not the prophet. But how can you have the blessing of God, mga igsoon, nga ang imong gigukod, prophet, nga pirting gamaya, di makaparelease nimo para ikaw makapangalagad ka sa Ginoo? Basta bunga pa sa atong pananingkamot, mga igsoon, dili pa na siya matawag na itong blessing. Are you listening? Pero kanang blessing mo moabot, kung nagkalik, di ba ka mo overtake nimo, gipanikamutan rin na nimo, nga nagdagan man ka, gi-overtakean ka. Ang problema na ito, mga Kristohanon, wa ta kasabot unsay blessing. Right? O panala magampot ta, Lord, panalangin ni ang muhatag o nga di makahatag. Ngano gutaon nga panalanginan nang di mahatag? Di ba? Mas may pa-honest na imong kuan, Lord, panalangin ni ang tinuod nga naghatag. Kanang pasar ang ilang kasing-kasing, Lord, sakto ang ilang giving ug bunali katong dili. Masakto pa na. Di ba? Curse ang mo disobey, blessing ang mo obey. Unya ang imong prayer, imong usbon ang prinsipyo sa Ginoo. No? Sa imo lang pag-ampo, usbon nimo. O dili na maayo. So we are justified by God, mga igsoon, o gi-promise na sa panahon pa lang ni Abraham, and it's done. Kisa may nihimo ana, si Christ. Ginaugan ta ni Kristo, giluwas ta mga kaigsunan, o kita na ang giingon sa Ginoo, and all the families of the earth be blessed. Apil ta.
Kay siya man nga naa sa pagtuo, siya man nga naiiyan ni Kristo, mao'y makadawat sa panalangin nga gi-promise si Ginoo ni Abraham. Very clear. Naluwas na ba mo? Yung anong murag wa man mo ga-expect og panalangin? Kay pretty man rin yung tago nga di mo maigo sa panalangin. Di ba? Kay kung panalangin pa ka nang igo-igo o bula ba? Kung panalangin pa ang maigo, mo'y makadaog ang maigo. Kung asa bula, mag-ilog mo, asa dapit na ikay maigo. Pero problema kay ang maigo, pildi man. So mo na kita, bali atong utok mga igsoon, kung asa itong panalangin, wata dito. Kaya panalangin na sa simbahan. Pero nga kung na'y kalihukan simbahan, wa man. No, di ba? Kalisod sa uban mga igsoon, saturation, maglakaw yun sila, at tuod yun dito, kita dadon na to diri. Asa may masayon? Mas sinon dadon kay imo jud. Kaya kana ato adtuon niya, wakay kaila dito niya, magkuman, magkuhan ka, ato, mapugos na ka, diha na yung lugar na, kaya naaram na diha. Pero kanang dadon diri, anywhere. Kung asang imong kaila, dadon imo diri. But did you understand that? No. You're thinking of something else. Mo na gingon ba? Why value ang word sa authority? And how can God bless when there is no faith and obedience? Kung sa inyo gi-exchange kanang blessing sa Ginoo, ay inyong effort. Kaya man ako. Kaya na ko nang nabuhi, oy. Yes, why problema na? Everybody can do that. But we want the blessing. Because only the blessing maka-extend gadto sa uban. Tanawa sa sunod nga points. Point number 3. Blessed along with Abraham. Blessed along with Abraham. In verse number 9 sa Galatians chapter 3, para masabtan yun nato ang panalangin, kay usahay masadaan nato ni ang sweldo panalangin, dili na panalangin igsoon, imo nang gihaguan. Are you listening? Naakay business, ang kanang profit ni mo diha, dili na panalangin, imo nang gihaguan. Kung wala ka ni hago, wala ni abot. Well, kung mayon tanya, kung wako tagay sa Ginoo kusog, pastor, iya man ang promise. Pero ang panalangin mo abot nga wa ka nag-expect. Ang panalangin ni abot nga wa nimo hagui. Sabta na to igsoon. Dara concept sa panalangin ay, usa ka liso imo gitanom, dapat mag-expect ka usa ka liso mubalik. O usa ka liso mangga gitanom nimo. Kadakong panalangin kay kadaghan ba aning manggahan niya dili ra kay kausa. Mo nay panalangin. Pero nagtanong ka og mangga, nya pagkahuman nag-expect ka wa mo bunga. Usa purpose na manggaha? Wala gi-bless. Mo nay mga Kristohanon karon mo nay itsura sa mga Kristohanon. We are fruit-bearing tree. But where's the fruit? So, pasadyang nagian sa Ginoo, uy, naunsam na yung fig tree, nga wa man ni bunga. O diging na sa Ginoo, sugod ka ron! Hangtod sa kanturan, di nakamamunga. Kaya masuko ang Ginoo ang nagdi mamunga. Amen? Now, our blessing, masabtan na ito nga nung gibless ta, Galatians 3:9. Ingos Bible, mga kagisunan, then, they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Di kalalisan. Nasabtan na to. Siya nga naa sa pagtuo. Siya naluwas sa pagtuo, naginabuhi sa pagtuo, naglakaw sa kinabuhi, pinagis pagtuo. So meaning, gisunod ni mo unsay gisulti sa Bible. Unsay gingon sa Bible? Are blessed with faithful Abraham. Pagkanindot. So sa may pasabot ani, si Paul nag-conclude, mga kaigsunan, that those who share Abraham's faith inherit the same blessing. Abraham's faith was counted as righteousness, and likewise, our faith in Christ brings us into God's family and grants us His blessings. Ang blessing sa Ginoo, mga kaigsunan, nag-agad sa atong pag-accept ni Christ ug nag-agad sa atong pagkiglakaw ni Christ. Kana ito pagtuo ni Kristo. Kaya ang Abraham, ang iyang pagtuo was counted as righteousness. Sama sad kita.
ang atong pagtuo diha ni Kristo, makadala nga nato ngadto sa iyang family, ug karon kay naipon naman tas pamilyas Ginoo. So gipaambit na dayon ta sa promise sa Ginoo ni Abraham sa iyang panahon. Nasabtan na to mga igsoon. O tanaw na to ang verse mga igsoon sa Genesis chapter 12 verse number 2. Para mo tuog yun mo ba? Kay murang naka-question inyong naongda. Murang ba ang inyong una-una ba? Depende, Pastor. Oy. So depende, tanawa na sa dipindihan ni mo ani mga igsoon sa imong kaugalingon. In verse number 2, the Bible says, "And I will make of thee a great nation." Kisay mo himo? Si Abraham ba? God. "And I will bless thee." Kinsa? God will be the one to bless Abraham. "And make thy name great." Kinsay mo himo ana? God. So not your educational attainment, not your connections in this world. Dili na mo imong dadon-dadon para inyong kang great sa mata sa Ginoo. That is wrong. But if you are going to bring the name of Christ wherever you go, without fear, telling people about Christ, that's what God wanted you to be. Magdala-dala tas ngalan ni Kristo, mga kaigsuonan. So klaro kayo, it is God that will make, that makes Abraham great. Tanawas katapusan. "And thou shalt be" what? A blessing. O tanaw mga Kristohanot karon, blessing ba ta? Takalaog nato. Hadlok ta makuhaan na itong panalangin. Tithes pa lang, tuliso na itong Ginoo, giving pa. Mga igsoon, I do not agree and I do not approve kanang offering nimo nga pila na kabuan ang nangagi, maura gihapon. Hello? Sayop jud na, di yun na tinuod. Kung imong offering ba, uniform, di gyud ko mo agree nga tinuod na. Di ba? Kaya ang Ginoo mo panalangin mga kaigsoon, hindi mapalupig. Kung sa'yo mo giuli, palabuan sa Ginoo. Kung sa'yo mo gihatag, palabuan sa Ginoo. Unya malansa ang imong offering anang numiruha. Unya mura ba og kanang pirmi na lang ingon ana imuhang di ay progress. Uy, tampa, tarungon na ito ni atong pagtuo o pagtuman. Kaya pa, nakasabot tayo igsoon. Kung sakto atong pagtuo, sakto ang atong pagtuman, klaro kayo ang panalangin, gukdon ta. It will overtake sa asa matapadong. Di gyud ta masaag mga igsoon, kaya ang panalangin may mugukod. Kaklaro na hasta sa Korinto mga igsoon, and God is able to make all grace abound toward you. God, dili kita. It is not our ability, it is not our capacity that can bring the blessing to us. Bisaw pa ni mong mando na panalangin, anhin ako. Oh, grabe susaw nung mando, kinsa ka mo mando. It is only God that can command the blessing to come to you. So dapat adto tas Ginoo mga igsoon. And how can we be with God if we are not following God? So kita nakaibaw man tag ni follow ba ta o wala? Kita may nakaibaw mga kaigsuonan kung niubay ba ta o wala? Kita may nasayod kung nahigugma ba ta sa iyang gihigugma o wala? O diha ma'am, questionable kayo ang mga tao. Kung atong i-measure how much love by percentage sa Ginoo sa iyang simbahan. Pilay percentage sa iyang gugma. Kung atong butangag percentage. Ang gugma sa Ginoo sa iyang simbahan. Aw ato na lang ang butangag percentage, pilay porsyento na pastor kanang iyang gipakamatyan. Hello? That is how much the love of Christ was given to His church. O dira kita nga nakadawat sa panalangin nga gibutang ta sa Ginoo sa iyang simbahan.
how much love atong gihatag sa iyang church. Di ba? O, mga young people, makakita man mo, kamo may makakita di ako, magduda lang ko diri. Pero kamo may makakita diha. How many young people, samtang nagserbisyo, nagsigig Facebook? O, kamo mga leaders sa young people, kay ba man mo kinsa na sila? Ha? Makarebuke ba mo? Kaya mga bata nga patanawon diha og YouTube, samtang nagmensahe diri, that is not good. Dili na pwede. Ato nang atong gibastos mga igsoon, ang buluhaton sa Ginoo. Imagine na nimo na ang Ginoo nag-istorya do tao diri ang nagsulti mga kaigsunan, but it is the word of God. Unya, imo lang diha og kanang kuanon diha sa social media. Huy! Badlungan na inyong kaugalingon, badlungan na inyong mga anak. Dili pwede anak, kaya masuko ang Ginoo. Kana mga young people, badlungan na ninyo. Di ba? Ayaw huwata mga kaigsunan nga moduol ko diha. Unya magkabuang niya kag tago na imong cellphone. Ayaw gyud mo pangingunan gyud kay ngano man kita mo inagkuan niya damay-damay baya taan ni. Bisag unsa we are one body mga igsoon. Di ba? So kung ikaw nga nakibaw ka, ikaw ang pastor, unya pagkahuman, kibaw ka nga naay mga problema di ka ma-alarma ana nga usa man ta kalawas. Sa musugot mo sa dili, mabugatan gyud ang lawas. Di ba? Ug ang panalangin sa Ginoo pagkanindot sabton, pagkanindot kung maangko nato. Daliman ka ana mga kaigsuonan, oh. Himuon ta sa Ginoo, "Now I will make of thee a great nation." Great nation, handaan kana. Oh, tapos. You try to imagine nga sa diha makayon ka, uy, great. Unsa may nakita nimo sa diyang niong ka great? Pagkaninduta. O di apa? "And I will bless thee." O sa diyang ang Ginoo ni panalangin na, o sa klase kinabuhi ang gipanalangin na niya. Makita gyud nato. Di apa? "And make thy name great." Kano bang inigwa pa na kailan mo? Ikaw di ay na? Ikaw di ay ito? Gilamano dayo ka. Finally, nagkakita na kita. Kanindot, ana, it is God that makes your name great. Nguwa ka kay bawo mga igsoon, wa ka ni adto ng lugar na, but ang kanang mga tao nga nanganlaha diha, gipangita ka, kinsa man ni sikuan. That is God's working. That is not yours. So, balitan may tabo na mga kaigsunan. Do not keep the glory. Because it is God's working. Pero dara ang pinaka-last, "And thou shalt be a blessing." Unsa may gibuhat sa earthly treasure? Unsay gibuhat sa prosperity sa imong kinabuhi? Does it make you proud? Or make you humble? Make you more available for the work of the Lord? Kaya usa na sa reason mga igsoon ngano ang mga Kristohanon dili man maka-accept nga tudluan sila unsaon nga mo asinso o mulambo ang ilang kinabuhi because they're afraid to help. Maybe they're afraid to give. I do not know what is your reason, pero mao nay reason sa uban, limad ka na. Pilay 10% anang 1 million, laliman ka na. Kamo kunoy hatag 100,000, kabugo gyud. Mo man ay reason nga dili ka mo accept sa blessing kay kadako anang 100,000. So imong balibaran ng 1 million. O di pagamay nas Ginoo, pila na may kaya nimo dong. O magkauli ka ning 100. O sige, kanal diha na tataman. So live your life like that. Nasabtan na to? O pila na may mo mauli? O Jis? O sige, diha na tataman ha? O anak rata. Sa may klase kinabuhi na?
Can you help with that kind of income? Muna diri mga igsoon, kung atong basihan ang atong kinabuhi and looking at the Great Commission, how much time and resources and strength that we need to invest in order to get one soul. One soul! Dili basta-basta po. Mo nagisayon-sayon na nato mga igsoon, mo nang watay bunga. Dili anak kasayon nga imo rang ingnon nga simbaha iko ba sa Bible diha wa jud kay investment. Dili basta-basta na ang paghimo og usa ka disciple. Nga diha siya ni Kristo kanang tinuod nga disciple ba? Mao na nga dili sad basta-basta ang blessing. Pangayo bisag unsa. Wala ko makatuon jud ko kung tinuod jud ka nag-disciple kaysa dihang nangayo ka bisag unsa gihatag si Ginoo nimo. Oh. Wa ba mo nangayo og kanang downlines? Nangayo mo wala. Ngano mo tagay? Ngano mo tagay? Way bunga. Walay bunga. Ang imo tinguha kwarta dili bunga. Di gyud ni posible. Ako nituod jud ko mga kaigsunan nga kaya sa Ginoo himuon ang bato nga katawhan sa Dios. Kaya na niya. Nothing is impossible with my God. Mao na kini nindot kayo ni nahimot ang manununod according to the promise. And the promise, kung imagine nimo ang promise, what kind of life? Nga naata, karong panahon na mga igsoon, applying the promise of God to Abraham, o karon ng panahon na ni abot, what kind of life do we have? Pero lang higot tungod sa atong mga personal intentions, we don't care about our authority, we do not respect our authority, sugod pa lang sa balay, hangtod sa simbahan, wa tay respeto sa authority nato, yanuhon lang nato mga kaigsuonan. Di na to paminawon, di na to pangutanon. Unsa may angay buhaton mo na if you really nagregard ka sa imong authority, dapat ay imong authority pangutanon nimo, what shall we do? Og ingon musulti ng authority, okay, that's what we are going to do. Mo ba na hitabo sa atong church? Wala. Sayang ang panalangin. Ay guwata matiguwang na lang ka. Bisa pag panalanginan ka, wa na'y pulos. Kaya ang reason nga nung panalanginan ka, so that you can be a blessing. How can you be a blessing? Nga di nagkakaklarog tao. How can you be a blessing nga gunita nagay ka para ka makalakaw? Diba? Napay lifestyle nimo nga wa jud kay pagpanghimsog, wag yun mo na i-award ang imong lawas. Wag yun mo i-award ba? Wag mo pa i-supplement, wag mo gi-atiman ba? Di ba? Wag mo gi-kuan, gilipay ang Ginoo kay templo man na niya. Unsa may mo gipamutang diha, puros mga tambok. Puros mga soda. Puros mga fatty foods. Unya wala kay kanang kuan supplement para mo take care, ada ko kita problema. Atong responsibilidad na mga igsoon because God wanted to use your body. Di ba? Ang pagpreparar sa imong lawas, ang pagpreparar sa imong panahon, ug ang pagpreparar sa imong resources para sa buluhaton sa Ginoo, maunay atong obligasyon. Ug kung wala na, I'm sorry, how can God move through us? How can God move? Dili ta ka move. So dapat maabot gyud ta aning nahimo tang panalangin. So pag abot na sa panahon nga nahimo tang panalangin, it means niipikto na ang promise sa Ginoo. Niipikto na. Pero sometimes ikaw pa'y nangitag panalangin, Lord, panalangin ni intaong ko, Lord. Kano sa man ang akong turno, Lord? Wag. Papadyo ka kaabot sa panahon, gagipanalangin ka sa Ginoo.
Kaya dapat ikaw gyud ang blessing. Whenever there is gathering, blessing gyud ka. Ayaw jud sugot nga mag-ana ra ka. Ayaw sugot nga imong dadon sudlanan nga way sud. Kay para ikay manghakot sa ilang gipanda. Never allow yourself like that. Dapat ikay magda og mga sudlanan nga naisud og ikay nagbutang didto. That is a blessing. Pero kanang ikaw ang take out, dili na panalangin. You are devouring their blessing. And God will never bless a Christian like that. Nasabtan na ito, Igsoon? Always think, I should be a blessing. Di ba? Pero dili na hard, mga Igsoon, nga mangutang ka para mahimo kang panalangin. That is not the way. Dili nga maghago ka nga kanang pugson. Gani mo ba nga ganahan ka mahimo panalangin? Kapuyon ka because God sees your heart. It is not real. You're just trying to portray that you are blessed, but you're not. Dili malipay ang Ginoo na. Bisan pag imong dadon ang ngalan sa Ginoo, oh, blessing ni sa Ginoo. Niya pagkauman ang imong kasing-kasing nagrigor. Malipay din siya ana. Di man siya malipay sa imong aksyon, malipay man siya sa imong heart. Di ba? Let's just be real. Kaya ang promise sa Ginoo is real. Let's be real sa atong kinabuhi. Kung wa pa tagi panalanginan, mag-honest ta sa atong kagalingon. So, unsa may problema nimo nganong wa man ka na bless sa Ginoo? Then let's talk. Istorya ta. Ang problema kay di mo mag-istorya. Pag-istorya mo. So may kapuslanan nga na mo'y pastor, may pagwa mo diri. Nga wa man di ay nay kuan, wa man di ay kapuslanan yung pastor sa inyong kinabuhi. Ngano maminaw man mo sa mensahe? So may inyong reason. Ha? O sa inyong reason ba? Basig na may personal reason ba? Nganong manimba man mo? Nganong nahimo mong part diri? Kung dili man day mo part. Basig onion skin mo, ha? Sayang magod ang panalangin. So I hope na ni-penetrate ni sa atong kasing-kasing mga igsoon. I hope nga dili ka corner. Kaya according to the book of Proverbs, if you rebuke as corner, you will receive a blood. Magdumot ka, magtay ka. Mangigo ka. Wa ka gigo naigo jud ka. Kapoy ning mangigo, mga igsoon sa mensahe. Pero kung naigo jud ka, naigo jud ka. Wala ka giigo, naigo. Lahi ng giigo, lahi ng naigo. Are you listening? Kay di gyud nato mga igsoon ma-question ang mensahe sa Ginoo. Kay kaning mensahe sa Ginoo, labi na ni ato adire, we are making it a series of lesson. Kakapoy naman na isibo-sibo nato ni sa kuan, maor gyud na. Ang Ginoo may nakaibaw, ang Ginoo'y kaibaw, unsay angay nato paminahon tonight. And I hope that we are blessed with this message tonight. So please, let your heart be ready to change what needs to be changed and be ready to serve the Lord so that we could receive the blessing according to His promise. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for this opportunity nga mapanalanginan minimo. And we're hoping, dear God, that your children will understand regarding sa imong mga plano sa among kinabuhi. And help us, O God, not to disregard authorities in our life. Because diha ka nagtanaw sa imong mga anak kung naa ba sila'y pagtuo o pagtuman sa ilang authority. Especially kung kana nga pagbando na ay kalabutan sa imong buluhaton. So please, Lord, let your people be strong enough to fight against the devil nga maoy nagluya nila, maoy naghatag nila og mga pamatasan nga dili mohaom sa imong buluhaton. Tuguti, Lord, nga ikaw gyud maoy masunod, ikaw maoy among kusog nga among gamiton, og ikaw ang among pasidunggan og among pahinungdan sa among pagpangalagad nimo sa imong buluhaton. Ug tuguti, Lord, nga ikaw lamang ang among rason nga himayaon sa among pagabuhaton. And thank you, Lord, for this invitation tonight. I pray that you will bless your people to come. Whatever needs they have, O Lord,
according to the preaching nga ilang nadunggan karon. Panalangin ni sila sa paganhi. Tuguti Lord nga dili lang for the sake nga naa sila sa atubangan, but help them to put reason why they must come. And this is for your glory, O Lord, we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. So this is your moment to come.